The presentation of Group 6 in THC 6 Professional Development and Applied Ethics. And we are assigned to discuss about rationale and basis for ethics in tourism and hospitality. Here are my group mates, Mylene Macalintal, Edwalisa Cruzat, Grace Aceitono, JB Santos, Josiah Carandang, and yours truly, AJ Mendoza. Let us define what is ethics means. It means a branch of knowledge that deals with moral principles in hospitality management. It reflects to aim best work quality in management services, cleaning, and other matter. And true integrity, trustworthy respect for others, and accountability are the most important ethics in hospitality industry. But how about the behavior? What does it mean? Behavior means that way in which one acts towards others. Ethics and behavior in the tourism and hospitality industry are anchored on three bases. It is divided into three, and these are: first, international laws, codes, treaties, and agreements between and among countries or states. These are the laws that followed by all the countries and states. Next is jurisprudence and legal basis, recognized by the country or state. These are the philosophy of laws and legal laws that recognized by the countrymen living in one country. And last one is the social, cultural, and moral basis, pertinence to the belief system and cultural norms of a particular country or regions. This focus on the religion, that social norms, cultural and moral that follow by the certain country or particular religion. The Global Code of Ethics for Tourism publicized by the UNWTO or the United Nations World Tourism Organization that recognized by the member of the countries. The Universal Declaration of Human Rights by the United Nations General Assembly in 1948 set out fundamental human rights protected universally of contained in 30 articles. The UNWTO declared a laws about the Declaration of human rights that compose of 30 articles. Philippine Constitution. The Constitution of the Philippines, Saligang Batas ng Pilipinas or Constitution ng Pilipinas, is the Constitution or the supreme law of the Republic of the Philippines. Civil Code of the Philippines. The Civil Code defines a contract as a meeting of minds between two persons whereby one bahin sarili na maipagalang sa ating kapwa, to give something or to render some service. Corporation Code of the Philippines means corporation is an artificial being created by operation of law, having the rights of succession and the powers attributes at sa mga profits na pinapayagan ng batas o hindi sinasadya sa pagkakaroon nito. Tourism Act of 2009, Republic Act 9593. A policy that acknowledges tourism as an indispensable element of national economy and an industry of the national interest and importance. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Law, Republic Act 1126-2, TIEZAS. Main tasks include building tourism infrastructure, destination, regulation, and supervision of tourism enterprise zone. Pagsasagawa at tagapagpamahala ng TIEZAS asset at ang pagkuha ng mga Philippine Travel Tax. Anti-Money Laundering Law, Republic Act 9160. It is hereby declared the policy of the state to protect the integrity at the privacy ng mga account sa bangko at para matiyak na ang Pilipinas ay hindi dapat gamitan bilang isang site ng money laundering at para na din hindi labag sa batas. Omnibus Investment Code of 1987, Executive Order No. 226, laid down policy for domestic and foreign investment to be supervised by the Board of Investment.
created under the order Anti-Drug and Drug Driving Act of 2003, Republic Act 1058-6, means an act finalizing person sa mga nagmamaneho ng nakainom o mapanganib na droga. Anti-Destructive Driving Act, Republic Act 1091-3, prohibits a person who is driving a motor bicycle from holding and using mobile communication device and electronic entertainment gadget. Revised National Internal Revenue Code, Republic Act 937, Republic Act No. 937, otherwise as Expanded Value Added Tax or VAT. Amended Sections 108 of the National Internal Revenue Code, sales of electricity by generating companies, transmission and fuel and oil, products na kinukolek para sa economic growth. Revised Penal Code, Republic Act 3815. Ang Republic Act 3815 o mas kilala bilang Revised Penal Code ay naglalayo na makatulong sa iba't ibang krimen na nagaganap sa Pilipinas, tulad ng label, adultery at iba pang sumasalalim sa Artikulo Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Republic Act 9208, refers the recruitment, transportation, transfer or harboring or sale of persons with or without the victim consent. Ito din po ang mga tao na gumagamit ng power of position o ginagamit ang kahinaan ng tao para makuha ang kanilang gusto. Foreign Investment Act 1991, Republic Act No. 7042, also known as the Foreign Investment Act of 1991, is a law regulating foreign investment in the Philippines. Ang goal po nito ay pagbibigay ng foreign investor para makapagbigay ng employment opportunities sa Pilipinas. Access Device Act, Republic Act 8494, ang pagbibigay ng information, account number at iba pang person identification ay pwede magamit para makakais ang account. Ito ay mahigpit ay pinagbabawal ng batas at providing penalties and other purposes. Intellectual Property Code, Republic Act 8293. Dinedevelop nito ang creative activity, facilities of transfer of technology, attract foreign investment, and ensure market access for our products. Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, Republic Act 109631. Ito ay ang pagbibigay ng gobyerno ng maayos na health, education, job, and social protection for our people. Expanded Senior Citizens Act of 2010, Republic Act 10754. Ito ay pagbibigay ng karapatan para sa ating mga senior citizen to take their proper place in society and make it concerns of the family, community, and government. Balikbayan Law, Republic Act 9174 was launched by the Philippines government to attract and encourage overseas Filipino to come and visit their motherland. Consider balikbayans are Filipino citizens who have been continuously out of the Philippines for a period of at least 1 year, and Filipino overseas workers. Barangay Microbusiness Entrepreneur Law or also known Republic Act 9178. Bale, ito yung batas na naglalayon upang maitaguyod o mas mapaunlad ang may mga maliliit na negosyo. So, sa ilalim ng batas na ito ay binibigyan nila ng mga incentives or benefits yung mga gantong business. So, for example ay nagtayo ako ng maliit na negosyo. So, possible na makakuha ako ng mga incentives or benefits gaya ng pagpapautang sa akin upang magkaroon ako ng dagdag puhunan para mas lalong mapaunlad yung negosyong meron ako. Labor Code of the Philippines. Bale, ang layunin nito ay maprotektahan ang karapatan at kaligtasan ng mga manggagawa at ng business owners or employers. Bale, kabilang sa batas nito ay yung employment standard or pagsaset ng minimum wage and occupational safety or ng kaligtasan ng mga trabahador. For example, isa akong trabahador sa isang kumpanya, so possible kung makuha doon ay yung mga 13-month pay, mga holiday pay or mga minimum work hour and overtime.
Migrants Workers and Overseas Filipino Act or also known Republic Act 8042. Bale, ito yung batas na nagpoprotekta sa ating mga OFW at sa kanilang pamilya para masiguro ang kanilang kaligtasan sa ibang bansa. At para na din maiwasan yung mga unfair treatment sa ibang bansa. For example, isa akong OFW. Bale, may agency na mag-aalaga sa akin para in case na may mangyari sa aking masama, sila yung kukontakin ng pamilya ko. Kaakibat na, andyan din yung gobyerno para tulungan yung pamilya ko sa pag-contact sa akin, ganun. Anti-Age Discrimination of Employees Act or also known Republic Act 10911. Bale, ito yung batas na nagsusulong sa patas na opportunities sa trabaho para sa lahat ng regardless of their age. So, the best example dito is yung mga kumpanya na naglalagay ng age limitation pagdating sa trabaho. For example, sa isang company, mas gusto nilang i-hire yung mga 18 to 25 ang age, mga ganon, mga 30, ganon. Kasi, sila yung mga tao na medyo mabilis pa kumilos compared dun sa mga 30 plus na medyo mabagal na. Bale, ang layunin ng batas nito is magkaroon ng equality pagdating sa trabaho. Bale, binibigyan sila ng pahintulot mamili sa trabahong gusto nilang pasukan. Ganon. Magna Carta of Women and Republic Act 9710. Ito naman yung batas na nagsusulong para magkaroon ng pantay or patas na pagtrato sa mga trabahador para sa isang trabaho, lalo na pagdating sa mga kababaihan. Ito yung batas na nagpoprotekta sa karapatan nating mga babae pagdating sa gantong trabaho. So, para mawala or maiwasan na yung mga discrimination against women at para din magkaroon sila ng pantay na karapatan pagdating sa mga promotion. For example, di ba dati wala namang mga security guard na babae. Bali ngayon, meron na. Dahil sa batas na Magna Carta, nagkaroon ng pantay na pagtrato or tingin ang bawat isa pagdating sa babae. Kasi hindi naman forget na babae ka is hindi mo na kaya maging security guard. Ganon. Nagiging patas yung tingin. Magna Carta for Disabled Person or also known Republic Act 7277. Tinutukoy ang utos ng Magna Carta para sa mga taong mayroong disability na nabigyan ng mga PWD ng 20% discount pagdating sa pagbili ng gamot or pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. For example, isa akong disabled person, then sumakay ako sa jeep. So, required na bigyan nila ako ng 20% discount base sa aking kalagayan. Philippines Immigration Act. Ito naman yung batas para sa mga immigrants dito sa Pilipinas or yung mga taga-ibang bansa na nagnanais manirahan or pumunta sa Pilipinas. So, bali, binibigyan sila ng mga requirements para sa mga nais pumunta or manirahan dito, gaya na lang ng pag-i-issue or pagkakaroon ng Philippine visa. Ganun. Foreign Service Code. Ito naman yung batas na tumutukoy sa pagpapatatag ng ahensya ng gobyerno sa iba't ibang bansa. For example, isa tayo sa supplier sa Amerika. Bale, yung sinusupply natin na bigas sa kanila ay dapat mapanatili natin na ganun pa rin para mas lalong tumatag yung samahan natin. Tapos, pwede din tayo nilang i-recommend sa iba't iba pang bansa para mas madagdagan yung susupplyan natin at magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa bawat isa. The Consumer Act of the Philippines. Ito naman yung batas na nagpoprotekta sa mga mamimili sa mga panganib na maaaring maidulot ng isang produkto sa kanilang kalusugan at kaligtasan, pati na rin sa mga panloloko sa mga mamimili. Ang halimbawa nito is bumili ako ng skincare product. Then, nung ginagamit ko ito ng ilang araw is nagkaroon ako ng
nagkaroon ako ng bad effect to sa ginamit ko na yon. So, maaari ko yung ireklamo. Then, bawat produkto kasi is need ng FDA approved para maka-assure tayo na ligtas ito gamitin. Kasi kung wala kang FDA approved, pwede kang makasuhan. Ganun. Indigenous People Act, Republic Act A371. Ito yung mga nagpapahalaga ng mga karapatan ng mga indigenous people, kagaya ng mga AITA, para maiwasan ang isinasabi ng iba na racism at pangangutya sa mga indigenous people. Like for example, the recent first AITA College graduates on College on University of the Philippines. This only proves that indigenous people can exercise their rights just like any other rights given to all Filipinos. Like they can run as a public servant, they have the right to own. They are within the scope of any human rights we have. So, base dun sa aking nabanggit, if I'm not mistaken, last year ay yun nga yun, yung sinasabi ko na nabalita sa TV na kauna-unang AITA na graduate sa University of the Philippines. National Caves and Cave Resources Management and Protection Act, Republic Act 9072. Ito naman yung mga kuweba or cave na kailangan protektahan ng gobyerno o isang organisasyon para ma-preserve ang kagandahan at resources nito. Just like for example, the Monte Cueva, also known as the Shrine of the Most Precious Blood of Jesus and Our Lady of Assumption, is a cave that managed by the church with the provision of local government. Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act 9147. Dito naman pumapasok yung pagprotekta ng bansa or estado sa mga natural habitats na maaaring pagtirahan ng mga wildlife and endangered species. National Protected Area System Act, or yung tinatawag natin Republic Act 7586. Sa batas naman ito, dito naman pumapasok yung kung paano natin mapoprotektahan at mapapangalagaan yung ating likas na yaman. Anti-Child Abuse Law, Republic Act 9231. Dito naman pumapasok yung mga karapatan ng mga bata, ang unang prioridad ng Estado. Kaya ginawa ito upang maiwasan ang pag-abuso, pagpilit na magtrabaho ang bata, dahil gawain dapat ito ng mga magulang o mga guardians natin. Just like sa aking mga sinabi, dapat hindi talaga natin pinupush yung mga anak natin na magtrabaho hanggat hindi pa sila nasa tamang edad or pananagutan pa ito ng ating mga magulang. Dangerous Drugs Law, Republic Act 9165. Ang batas na ito ay ginawa upang hindi mapariwara o masira ang buhay ng mga Pilipino. Ginawa itong batas para maiwasan at pampanagot ang mga nagbebenta at nagamit ng mga illegal na gamot. Philippine Clean Air Act, or Republic Act 8749. Ang batas naman na ito ay pinatupad para sa kaligtasan nating lahat, para sa kalinisan at magkaroon ng impact sa pagpatuloy ng pagtaas ng porsyento ng climate change. Para din ito sa mga kalusugan upang masariwang hangin ang malangkap natin. Tariff and Customs Code. Nakapaloob naman dito, ginawa ito para sa pag-iwas sa mga imported products, katulad ng mga bigas, upang mas tangkilikin ng mga Pilipino ang gawa ng mga pagsasaka natin dito sa atin. So, ayan, dako naman tayo sa Anti-Violence Against Women and Children Act, or Republic Act 9262. Ang batas na ito ay nakapaloob naman dito ang pagprotekta sa mga kababaihan at sa mga kabataan, sama pang abusong asawa, kapatid, ama o kahit ibang tao. Maaaring kasuhan ng mga babae o ng bata ang sinumang mga abuso sa kanila. And lastly, Bayanihan to Heal as One Act, or Republic Act 11469. Ito ay likas sa mga Pilipino na maging matulungin at magbayanihan. Ginawa itong batas upang magbigay ng special powers sa Pangulo upang pangunahan ang pagbabahagi ng tulong sa mga mamamayan. Yun po.
So in different countries or region, there are some religious practices, tradition, and cultural custom that are the basis to shape the industry ethical standards. Positive ones are upheld while the negative ones are corrected or avoided, and it helps people manage diversity and inculcate respect and sensitivity in the workplace. So here in the Philippines are Christian nation, so religion has a big impact on our values and principle as a Filipinos. And we Filipinos are naturally hospitable people, and that is one of our positive trait as a Filipino. And nadadala natin siya saan man tayo mapunta. At kahit sa trabaho, especially in our industry, bagay na bagay siya doon, which is hospitality industry. And we Filipinos are family-loving by nature. So this is also has a big impact on our ethical standard, especially in our industry. As if we treat each of our guests as a family, which is why we are called the most hospitable country, especially in handling and welcoming guests. So as a Filipinos, meron din naman tayong mga negative traits. So first nga yung manyana habit, yung term na mamayana, yung pagpapalipas ng mga importanteng gawain kahit kailangan ng gawin. And next is yung ningaskugon, yung sa una lang magaling. For example, sa trabaho. Sa una, ganadong-gana na wag trabaho, palumpalo. Pero nung na-regular na, tamang patama na lang sa oras. So, isa din yung sa negative traits as a Filipino, ningaskugon. And next is yung most common, yung Filipino time. Diba? For example, sa trabaho or may meet up kayo, yung tipong magchat-chat ng OTW na, pero on the water pala, naliligo pa lang pala. So, isa din yung sa negative traits as a Filipino. And if magtatrabaho tayo sa ibang bansa, lalo sa Japan, hindi natin pwedeng dalhin yung ganong kaugalian dahil ang kaugalian sa Japan is dapat 5 minutes before the exact time na pinag-usapan nyo is dapat nandun ka na. Kaya hindi natin pwedeng dalhin yung ganong kaugalian. And dapat yung mga ganong kaugalian is kinokorek or iniiwasan, and yung mga positive traits natin is dapat mini-maintain and ini-improve pa. Thank you for listening.